Gavin POV. I'm so stressed at my work, that's why. It's because of my manager and production team. Sinisisi nila ako kung bakit ang careless ko, kung makikipag-date daw ako bakit hindi ako nagdi-disguise. At sana naman daw piliin ko yung i-date ko, dapat daw famous personality din. Ang siste nga, hindi ako pwedeng mag-date ng iba, kasi may asawa ako. Isa pa, si Hana yung kasama ko. Kung alam lang nila. Kasalukuyan kong binabasa ang showbiz news at trending topic sa lahat ng site, ang tungkol sa babaeng kasama ko kagabi sa 7-Elevens, at walang iba kundi si Hana yun. Oo, yung kagabi na kumain kaming magkasama, pati na rin yung kahapon na nagdidiskusyon kami, habang nasa gilid kami ng daan. Madami kasing mga paparazzi na sumusunod sa akin. Nawala naman sa isip ko na kailangan kong mag-disguise. Hindi ko naman sabi na asawa ko yung kasama ko. Although, alam naman nila na kinasal na ako. Actually, alam ng buong mundo yun. Pero, hindi nila alam kung sino ang napangasawa ko. Ayaw ko din na madamay si Hana, at maging sentro pa siya ng usap-usapan. Tsaka, wala namang kasalanan si Hana sa isyu na kumakalat sa ngayon, kasi ako naman ang may kasalanan Napatigil ako sa ginagawa ko nang may mag-text sa phone ko. At si Manager Olive na kailangan kong pumunta sa studio kasama si Hana. Napamura ako at bigla namang napalingon si Hana sa akin. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Pinapatawag ako ni Manager. Kasama ka, sagot ko. Ano? Bakit daw? Nagulat pa siya nang sabihin kong isasama ko siya. Hindi ko din alam Basta sumunod na lang tayo, sagot ko at nagayos ng gamit ko, pati si Hana ay naghanda na rin. Aantayan na lang kita sa baba, mauna na ako, sabi ko at hindi ko na siya hinintay na sumagot, at agad na akong lumabas ng unit. Dumiretso ako sa parking lot, at nang makuha ko na ang kotse, ay agad kong ipinarada sa entrance ng condominium ang kotse ko, at saglit na hinantay si Hana, buti naman ay agad siyang dumating. Ayan na naman siya, nasa backseat. Pinagmumuka na naman niya akong driver niya. Saan po kayo, ma'am? Sarcastic na sabi ko. Bakit ba ayaw niyang tumabi sa akin? Kakainin ko ba siya? Hindi naman Ay sorry, nakalimutan ko. Next time talaga, sa passenger seat na ako sasakay, sabi ni Hana. Sus, sabi ko na lamang at nag-drive na lang. Pagkarating namin sa studio, ay pinadiretso kami sa conference room, at bumungad sa amin si Manager Olive, producers, at ang president ng TV network kung saan ako artista. Napansin kong seryoso ang mga mukha nils, kaya sumeryoso na rin ako gamit ang malamig kong ekspresyon. Binalingan ko naman ng tingin si Hana, at sakto namang tumingin siya sa akin. Parang sinasabi niya gamit ang mga mata niya na natatakot siya, halata din sa kanyang kilos na kinakabahan siya. Have a seat, Mr. Delovier and Mrs. Delovier, nabigla ako sa sinabi ni President, paano niya nalaman na si Hana ang asawa ko? Umupo kaming dalawa ni Hana. Nagulat ka ba kung bakit namin alam na siya ang napapabalitang asawa mo? Nakakatakot talaga tang si President. Well, I have my own sources. Anyways, alam mo na siguro, Gavin, ang topic ng buong mundo. Kinakabahan talaga ako para kay Hana. Yes, President, sabi ko. Alam mo na din ba na nabawasan ng halos 1 milyon ang followers mo sa social media? Simula lumabas kagabi ang issue tungkol sa inyo ng asawa mo. Kasi buong akala nila, si Sheila Zepeda ang asawa mo, hindi ako nakaimik kasi ang halos 10 million na followers ko sa buong mundo nabawasan ng 1 milyon, dahil yun kagabi. Pasensya na po ha. Ano po bang nangyayari? Singit ni Hana. Dahil dito, sabi ni Manager Olive, at ipinakita kay Celine ang mga pictures na galing sa paparazzi na nagbenta ng mga pictures na kuha niya kagabi. Nagulat pa si Hana, at tumingin sa akin na para bang nanghihingi ng sorry. Kung hindi mareresolba agad ito, babagsak ka, Gavin, pati na rin ang kumpanya nyo, at ang mga products na minomodel mo, sabi ni Manager Olive. At kapag nangyari yun, mapipilitin kaming pull out ka sa pelikula na pagbibidahan mo, sabat naman ng producer. Isa lang ang solusyon na naiisip ko, sabi ni President. Ano po yun? Tanong namin ni Hana. Haharap ka sa press, at sasabihin mong personal assistant mo lang yung kasama mo sa picture. At nagpasama ka lang na pumunta sa 7-Elevens nung gabing yun. At ikaw naman, Miss Hana.
Kailangan mong maging personal assistant ni Gavin, sasama ka sa lahat ng tapings, pictorials, interviews, guestings at mall shows ni Gavin. Kailangan mong mapaniwala ang tao na hindi ikaw ang pinakasal kay Gavin. Kung hindi, babagsak ang career at business ni Gavin. Pati na rin ang career ni Josh sa Korea, at ang modeling career ni Kay, at kaya, napatayo ako at ibinagsak ang dalawang palad ko sa mesa. No, she can't be my PA at diba? Mas lalong masisira ang career ko, kapag nagsinungaling ako sa press. Are you out of your mind? Nakakairite kasi. Lumalabas lang na ang baba ng tingin nila kay Hana. Ayoko nang may minamaliit sa harapan ko. Of course not Gavin. Ginagawa lang namin what's best for you. That's all, sigaw ni manager. What's best for me? Sige sabihin na natin, pinuprotektahan niyo ako. Pero bakit kailangan niyo pang idamay ang asawa ko dyan? Kaya nga hindi ko in-announce na si Hana ang asawa ko, kasi ayokong maging magulo ang buhay niya. Tapos gusto niyong gawin ko siyang PA ko. Galit na sigaw ko pero hinawakan ni Hana ang kamay ko kaya napatigil ako. Tama na Gavin, sige po pumapayag na po akong maging PA ni Gavin. And that's final, sabi ni Hana. What? Tanong ko. Okay, tomorrow you'll have a press conference, sabi ni Miss President. And next week is the start of your taping for your movie. And you'll also meet your leading lady. See you Mr. Gavin and Hana as well, sabi ni manager at tuluyan na silang tatlong lumabazam. Hinela ko palabas ng studio si Hana, at dumiretso kami sa kotse at nag-drive ako pauwi. Pagkadating namin sa unit ay agad akong naglakad papunta ng kwarto at pinasunod ko siya. Bakit mo tinanggap na maging PA ka? Sigaw ko. Teka lang naman. Kung makasigaw ka akala mo ikaw yung aping-api. Tsaka dapat nga nagpapasalamat ka eh. Kasi prinotektahan ko yung career mo, at kinain ko na yung pride ko wag ka lang malaos. Tsaka bakit ba ayaw mo akong maging PA mo? Kasi nahihiya ka na ako ang napang asawa mo, at hindi si Sheila na inakala nila. Pasiga na tanong niya. Oo, kasi ako mismo, simula pa lang. Hiniling ko na sana si Sheila na lang ang napang asawa ko, kasi siya ang babaeng mahal ko. Siya ang pangarap at buhay ko. Siya lang walang iba, sigaw ko. Ganun pala, edi sa'yo din mismo nang galing, na nagtitiis ka lang na makasama ako para sa mana mo. Pues, kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko rin sa'yo. Pakiusap ko lang sa'yo, tisiin mo na maging PA mo ako para na lang kila Josh sigaw din niya. Tama ka, nagtitiis lang ako. Sa totoo lang, sana bumalik na si Sheila para matapos ta, sigaw ko. Nandito na nga ako, kaharap mo. Pero ang mas gusto at hinahanap mo, iyon pang taong mahal mo nga, pero tumalikod naman sa'yo. At tinapon ka parang basura lang niya, sigaw ni Hana at bigla na lang siyang lumabas ng unit, at pabagsak na isinara yung pinto. Hana, sorry, sigaw ko nang na-realize ko na mali na sigawan ko siya, pero huli na kasi nakalabas na siya. Hana POV. Nakakainis naman tang si Gavin, siya na nga ang tinutulungan, siya patang galit. Dapat nga magpasalamat pa siya eh. Ano bang mahirap sa salitang thank you Hana? Heist. Ang sama talaga ng ugali nun. Bigla ko tuloy na sabi yung mga salitang hindi dapat lumabas sa bibig ko. Kaasar kasi eh. Hindi naman sa nagseselos o ano ako ha. Nakakainis kasi hinahanap pa niya yung taong kahit kailan malabo na siyang balikan. At umaasa pa rin siya, kahit tinapon na siya. Isa pa, nasa harapan na niya ako, na handang magmalasakit sa kanya, tapos hindi pa niya na-appreciate kasi mas gusto niyang tumulong sa kanya si Sheila. Na walang pakialam sa kanya. Lumabas ako ng unit niya nang sigawan niya ako, at tuluyan nang lumabas ng condominium building, at nagpunta dito sa park saka umupo sa swing, habang nagduduyan ng paunti-unti. Pampalipas ng sama ng loob. Nakakainis talaga. Kung hindi lang talaga siya anak ng may-ari ng Fate University, matagal ko nang nasapak yun, sabi ko habang kinukuskos sa Bermuda grass yung mga paa ko. Huminga ako ng malalim at tumangala sa langit. Pinagmasdan ko ang mga bituing nagkikislapan sa kalangitan. Pumikit ako at dinama ang napakasarap na hangin na dumadampi sa mukha ko, at humahangin sa ilang hibla ng buhok. Niyakap ko rin ang sarili ko gamit ang mga braso ko, dahil medyo nilalamig na din ako. Mag-aalas 9 na din kasi ng gabi, kaya medyo malamig na. Habang nakapikit ako ay iniisip ko,
Kung bakit ba ako nasasaktan kapag sinasabi niyang, mas gugustuhin pa niyang makasama si Sheila kesa sa akin. Dahil ba kulang ako sa atensyon ng tatay ko, kaya nararamdaman ko ang parehong pakiramdam, tuwing binabaliwala lang ako? O talagang mahal ko na talaga siya? Kung oo, tatanggapin ko na lang na I've already loved him. Pero sana hindi ako magkamali sa desisyon ko, na kahit hindi niya ako mahal pakikisamahan ko pa rin siya. At hindi ako titigil na aasang mamahalin niya ako, katulad ng pagmamahal niya kay Sheila, at mas maganda kung higit pa doon. Nay, sana tama tang gagawin ko, sabi ko at dahan daw ang minulat ang mata ko. Sana kayanin ko din na makitang masaya si Gavin dahil kay Sheila. Siguro nga sila, na kahit masakit, indor mo pa rin ang sakit para makasama lang ang taong nagpapasaya sa'yo, at ang taong mahal mo. Naaliw ako sa cute na bituin, at nabigla ako nang may tumapak sa kanang balikat ko. Hana, lumingon ako dahil sa boses babae na narinig ko. Nagulat pa ako nang bahagya nang makita kong sila Kingsley at Jen ay nakatayo sa likod ko na may dalading mga snack mukhang kagagaling nila sa grocery. Okay ka lang? Parang may problema ka yata? Tanong ni Jen. Oo nga, inawi ka ba ni Gavin? Sabihin mo lang, uupakan ko yun, sabi ni Kingsley at binatukan naman siya ni Jen. What the, Jen? Banta sa kanya ni Kingsley. Ang oo mo naman. Binatukan ka lang maninakit ka na. Sus, sabi ni Jen sabay nguso. Whatever, tara dun tayo sa unit ko, hinihintay na din kami ni Jen nila Leila sabi ni Kingsley at nagsimula kaming naglakad. Teka nandun sa unit mo sila Leila? Tanong ko. Oo, kasi nasa iisang floor lang naman ang mga unit namin including the boys. Actually, magkakasama nga tayo sa iisang floor Hindi mo alam, sabi ni Jen at umiling ako. Hay naku, si Gavin talaga. Well yung buong 40th floor barkada lang namin nila Gavin ang nandun. Gabi-gabi kaming umuwi sa mga unit namin, hindi mo kami nakikita. Tsaka yung unit ko at ni Gavin magkatapat lang, sabi naman ni Kingsley, habang naglalakad kami pabalik ng building. Agad din kaming nakarating sa unit ni Kingsley, pero bago ako pumasok sa unit ni Kingsley ay sumulyap lang ako sa unit ni Gavin. Mukhang tulog na yata siya. Hay, bahala nga siya tsaka hindi naman ako galit sa kanya Alam niyo kung bakit. Tara Hana, mamaya muna pagplanuhan niyang pagganti mo kay Mr. Freak mo. Bonding muna tayo, sabi ni Jamie. Nakita na pala nila ako. Tuluyan na akong pumasok sa unit ni Kingsley at nakita ko silang nasa sala, at nakasalampak sa carpet. Upo ka dali, may itatanong kami, sabi ni Liza. Sumunod naman ako kaya lumapit ako sa kanila, at sumalampak din sa carpet. Isang tanong lang, bakit ka mag-isa sa swing kanina? Tanong ni Jen. Kasi nag-away kami ni Gavin, sagot ko. But why? What's wrong? Tanong ni Leila, sanay naman na kami. Kasi tinanggap ko na maging PA ko siya, para ma-save ang career niya dahil sa issue na kumalat kagabi. Sabi niya, ba't ko daw tinanggap yun? Tapos sabi ko, siya na nga itong tinutulungan ayaw pa niya. Hanggang sa nagsigawan na kami, at napunta na sa kasal ang usapan kay Sheila kaya nag-walk out na ako, paliwanag ko. Oh, ba't naman nag-walk out? Dahil nagseselos ka, diretsyong tanong ni Trix. Ilang segundo din akong hindi sumagot, at nagsingisian sila. Silence means yes, sabi ni Reina. Girls, may aaminin ako, nahihiya kong sabi. I think, I already love him. Sabi ko at ilang segundo na nagloadang sa kanila yun. Oh no, tili ni Kingsley. This is crazy, sabi ni Jen. Go girl, make him fall in love with you, sabi ni Liza. Grabe ka girl, sabi ni Reina at hinagisan pa ako ng throw pillow. Ay sus, yun naman pala sabi ni Leila. Yeah right, freaks. Oh my god. May katapat na si Sheila. Don't worry, mas bet ka namin para kay Gavin. Sabi ni Jamie. Uy pero girls, atin-atin lang to Huwag niyong sasabihin kay Kaya, Ate Kay, Josh, sa boys at lalo na kay Gavin ha. Promise me. Pakiusap ko sa kanila at itinaas nila ang kanang kamay nila, na para bang nanunumpa sila. Promise. Sabay-sabay na sabi nila kaya ngumiti ako sa kanila.